Nahatulan na po ng guilty. Ay, isa pa ito ka-coffee. Isa rin to sa mga nagpapakalat ng kung ano-anong negativity kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, hinatulan na po ng guilty itong si Franz Castro. Dalawang usapin ito eh. Kasi sa usapin ng mga DDS, sinasabi nila bias daw yung justice system eh. Di ba? Bias kasi bakit si Kibuloy daw na pag-iinitan, bias. O ngayon, kaaway na to si Franz Castro, o nahatulan din ng guilty. Double standard na naman kayo dyan. Bias na naman. O, kasalanan na naman ni PBBM yan. Hindi na kayo maintindihan talaga. Wrongful conviction. Yan, sabi ng Politico.com, wrongful conviction sa Turo Campo at si Franz Castro question double court decision. Kanino na naman kayang kasalanan yan? Kay PBBM na naman. Bato na naman yan. Former Bayad Muna representative sa Turo Campo and ACT Teachers Party List representative Franz Castro questioned the decision of the Davao del Norte Regional Trial Court that convicted them of violating the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act or Republic Act 7610. Ang kaibahan lang ni Castro at ni Kibuloy, itong si Castro haharap, itong si Kibuloy nagtatago. Yun ang kaibahan nila dyan. The decision of the Davao del Norte Regional Trial Court Branch 2 wrongfully convicting us, the administrator and teachers of the Salugpungan, Taatano, Igkanugog Community Learning Center, and 2 from the Alliance of Concerned Teachers is unacceptable and unjust, sabi ni Campo at ni Castro sa isa pong joint statement. Hindi daw po naging patas ang decision sa kanila. Pag pabor sa kanila, patas. Kapag hindi pabor sa kanila, hindi patas. Guilty, Franz Castro sa Toro Campo faced jail time for endangering. Yan 14 po na minor de edad. This is wrongful conviction speaks of the continuing persecution of those who are helping and advocating for the rights of Lumad children and the persistent attacks on Lumad schools and communities. Sabi po ng mambabatas na si Castro at yung former lawmaker. The two pointed out that the persons who are actually responsible for the forcible closure of the schools as well as the threats of harassment have never been investigated. This is unclear miscarriage of justice and we will strongly question this decision in all venues possible, they added. Actually, medyo mahaba-haba pa talagang itong usapin na ito ka-coffee. Siyempre, i-apila pa nila yan eh. Di ba? Diyan pa lang yan sa Davao del Norte ba? Tama, Davao del Norte Regional Trial Court lang yan. Medyo mahaba-haba pa po yung pagdadaanan nito. Akyat pa po yan ng Court of Appeals. Medyo mahaba-habang hearing na naman yan. And after that, siyempre, wala pang finality yan. Iakyat pa nila ng Korte Suprema. Mahaba-haba pa po yan. Ocampo and Castro vowed to remain steadfast in supporting the indigenous schools and communities who continue to bear the brunt of the fascist attacks by the Marcos regime. Oy! Yan na naman, naninisi na naman kayo dyan sa kasalanan ninyo. Ano na naman, nadamay na naman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kayo talaga, di patunayan nyo na naman yan. Sige, apilan nyo yan sa Court of Appeal. Sige, ilabas niyo yung mga ebidensya ninyo dyan. At kung hindi, dyan sa Korte Suprema, yan na naman yan. Hindi yung bintang kayo ng bintang na naman. We persist in our call that those ordered and orchestrated attacks against the Lumad schools, specifically former President Rodrigo Duterte and the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and endanger the lives of indigenous children must be brought to justice, they stressed. Eh di yun. Yung nagawin ninyo, kasuhan ninyo si Tatay Digong. Diba? Kasuhan ninyo yan. Kung sino man po yung taga-NTFL, kasuhan ninyo. Hindi yung isisisi nyo pa kay Pangulong Bongbong Marcos na continuation na po ito ng pasisem, etc. ng Reming Marcos. Nako, nagtuturo na kayo ngayon, no? Turuin ninyo, ituro niyo si Digong. Kung si Digong may kasalanan niya, kung bakit kayo kinasuhan, yun ang balikan ninyo. Huwag nyo nang idadawit pa si PBBM dyan. Ano naman, sabihin nyo naman, may kamay na naman dyan, may intervention na naman si PBBM dyan, kung bakit naging disadvantageous sa kampo ninyo, yung naging desisyon, di ba? Huwag nyo nang idamay si PBBM yan. Kayo na lang. Kung galit kayo kay Digong, sige, sampahan ninyo, paboryat kung masasampahan ninyo ng kaso. Pero huwag nyo nang isisi kay Pangulong Bongbong Marcos yan. Odelon Reyes, mga buwang ang pamilya Dutay, puro katit daw ang laman ng utak. Galit na galit daw. Hindi, for fun lang daw, joke time lang daw yan, ka-coffee. Yan, maganda yan, maglaban sila ni Castro, no? Hindi ko alam kung may existing kaso na, no, na siya pa itong si Castro laban dito sa
kay Digong o sa NTFL CAC. Pero yun dapat ang gawin nyo. Kung gusto nyo singilin si Digong, singilin ninyo, kasuhan nyo. Pero huwag nyo nang dinadawit dyan si PBBM. Leoneda Tejada, ha daw. Panahon pa rin pala ni Dutay ang kaso ni Castro at Ocampo, sabi ni Sandra Valdez. So, medyo matagal-tagal na yan. Sa coffee. Sige ngayon, may ruling na yung Regional Trial Court. Iapila nila ng Court of Appeals niya. Sabihin natin, tatakbo na naman yan ng 2 taon. And then, if ever, maging disadvantageous ulit sa kampo ni Franz Castro yan, i-file nila ng Korte Suprema yan, aabuti na naman ng 2 taon. So, mga ano pa yan, ka-coffee, mga 4 na taon pa yan. 4 o 5 taon pa yan bago magkaroon ng finality itong kaso na to. So kung makukonvict talaga, makukulong talaga itong si Castro, medyo matagal-tagal pa po yan. Baka senador na siya. Kung mananalo siya sa pagka-senador. Kasi sabi niya, tatakbo siya eh. Di ba? Tatakbo siya sa pagka-senador. Kung mananalo siya, medyo Laila de Lima version 2.0 ang magiging datingan din siya. Senador na nakakulong. Kung mananalo siya sa pagka-senador sa 2025. Kay Kuya Tuya, mag-ingay na naman ng mga makakaliwang yan. Darating pa naman ang SONA. Timing ba para madamay nga si PBBM? Malamang sa malamang. Mangyayari yan, ka-coffee. Mangyayari talaga yan. Pagdating ng SONA, syempre yung mga tututol dyan, magkikilos protesta sila dyan. And even baka sa loob ng House of Representatives, gawin din nila yan. Hindi imposible yan, ka-coffee. No? Baka yan, dinadaan nila sa mga damit-damit, susuotin nilang damit, may mga pagtutol sa gobyerno o kung ano-ano man. Yan ang mga estilo nila dyan. Netski, sa panahon ni PBBM, nagkaroon ng patas na batas sa mga nakaraang mga administrasyon, madaming tinago na hindi patas, lalo na pag hindi kakaalyado. Ang daming umiyak sa panahon ni PBBM sa rule of law. Actually, sa totoo lang. Pero, siyempre, itong mga tao na to, pag hindi pabor sa kanila, gagalit sila kay PBBM. Pero tingnan mo naman, makikita mo yung fairness kahit pa paano no. So si Dilima, 'di ba? Dilaw 'yan. Ito sila Castro, red 'yan. 'Di ba? In a way patas, hindi yung siguro nung previous administration, hindi may tinititigan talaga. Pero ngayon, huwag nyo sisihin nyo na naman si PBBM dyan. Ano na naman, sabihin nyo na naman, may kamay na naman si PBBM dyan. Pinagana na naman ang mga galamay niya para maging disadvantageous itong desisyon ng Davao del Norte Regional Trial Court kay Castro. Fugitive, nagmagaling at pinasubi si Jason sa bakit hindi mga lawyers debunk like Roque, Trixie at iba pa kundi kung mali si PBBM. Ang ibig sabihin mo dito, Sir Art Dasio, no? Fugitive, nagmamagaling at pinasubi si Jason sa. Ano ibig sabihin niya? Ruth Benjasay, good evening po sa inyo. Sir Sammy Arbas, yan, nakatutok po sa atin. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Emmeline, yap, ka-coffee, dapat ikulong ang mga may kasalanan at yung mga nanggugulo sa administrasyon. Problema, nako, magsisisigaw na naman ka-coffee ang ang mga tao dyan if ever mangyari yan. No? Pero doon pa rin tayo. Sige, doon pa rin tayo sa patas, doon pa rin tayo sa tama kahit pa paano. No? Sumabay pa sa SONA, may rally ang mga makakaliwa. Exactly, yan ang expect nyo rin ka-coffee. Mangyayari talaga yung kilos protesta na yan. Even without this ruling, no, coming from the regional trial court, manggugulo talaga yan. Hindi naman nawawala yan. Every year din ka-coffee. May mga tao nga na nagsusulputan lang kapag SONA, no, at kung ano-ano sinasabi against the government. Expected na naman natin yan. Rebecca Aradanas, good evening ka-coffee, watching from Italia. Happy viewing sa inyo. Kay Dennis Ostonal, sa totoo lang itong mga makakaliwang grupo, kakampi ang mga corrupt all politicians and corrupt government officials, sabi ni Dennis Ostonal. Yan po ipatanong ha. Magsusunog na naman ang FAG ni PBBM sa darating na SONA, mga walang magawang mabuti. Expect mo na yan, ma'am. Every year naman yan, no? Melba de la Cruz, Visaya, good morning ka-coffee, watching from Alberta, dyan po sa Canada. Hello po sa inyo ka-coffee. Shoutout po at maligayang panonood po sa inyo. Kay Ma'am Minerva Stork, nakikinig po sa atin. Shoutout po sa inyo. Nag-resign kasi walang ma-report sa DepEd, sabi ni Nora Elong. Ito daw po si BP Sara. Ayaw. Kaya nag-resign dahil walang accomplishment. Walang ma-report dyan po sa DepEd. O siya, sige ka-coffee. Anong say ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. At kuha na po kayo ng kape at para tayo mag-move on na sa ating next topic.